Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa channel ng Kwento ng Milyonaryo. Noong bisperas ng Pasko, ang ama ng aking manugang na babae ay walang awa na ibinuhos ang isang buong baso ng mamahaling bourbon sa aking mukha. Nakatayo siya doon, humahagigik. Ito, Harold. Ito ang sayo. Wala kang silbi. Alamin mo ang lugar mo. Inaasahan nilang magngingit-ngit ako sa galit o madudurog sa kahihiyan. Ngunit sa halip, kalmado kong pinunasan ang aking mukha, ngumiti ng magalang at dinial ang isang numero. Wala silang ideya na sa sandaling iyon, pinakawalan ko ang isang bangungot sa kanilang maliliit na buhay. Isang bangungot na hinding-hindi nila matatakasan. Bago makinig sa kwentong ito, mayroon kaming mahalagang anunsyo para sa inyo. Sa kasamaang palad, ititigil na namin ang channel na ito at tatanggalin na sa lalong madaling panahon. Kung nais ninyong ipagpatuloy ang pakikinig sa mga bagong kwento, mag-subscribe sa aming bagong channel, ang Cold Revenge. Ang link dito ay nasa collaboration ng video na ito, sa description ng video na ito, at sa mga comments. Salamat sa inyong atensyon. Ang pangalan ko ay Harold Benitez. Ako ay 68 taong gulang at nakatira sa Quezon City. Ito rin ang bahay na binili ko noong 1989. Sa loob ng 35 taon, nagkaroon ako ng restaurant na tinawag na Bennett's Southern Table. Itinayo ko ito mula sa wala. Ginawa ko itong isang lugar na dinarayuhan ng mga tao mula sa iba't ibang probinsya. Ibinenta ko ito 2 taon na ang nakakaraan sa magandang presyo. Iniisip na nakamit ko na ang isang tahimik na pagre-retiro. Nakakatawa kung paano pinagtatawanan ng buhay ang iyong mga plano. Dapat kong sabihin sa inyo ang tungkol sa aking anak na si Leo. Siya ay kwartantiyon na ngayon. Nagtatrabaho bilang middle manager sa isang kumpanya ng siguro sa Makati. Noong bata pa siya, madalas siyang umupo sa stool sa kusina ng aking restaurant. Pinapanood ako sa pagtatrabaho. "Tay, turuan mo akong gumawa ng brisket," sasabihin niya, habang inuugoy ang kanyang mga paa na hindi pa abot ang sahig. Ang mga iyon ay magagandang taon, simpleng taon. Tapos nakilala niya si Sofia. Pumasok siya sa kanyang buhay na parang summer storm. Maganda, masigla, imposibleng baliwalain. Nagpakasal sila ng mabilis, masyadong mabilis. Naaalala ko ang pagtayo sa kanilang kasal. Pinapanood siyang ngumiti sa akin gamit ang kanyang perpektong ngipin at may naramdaman akong lamig na dumapo sa aking tiyan. Tawagin itong instinto. Tawagin itong pagiging paranoid ng isang ama. Ano man ito, binaliwala ko. Iyon ang aking unang pagkakamali. Si Sofia Rivera, ginamit niya ang kanyang maiden name para sa profesional na dahilan, ay 38 taong gulang at may mukha na nababagay sa mga magazine cover. Sa likod ng mga berdeng mata na iyon, may calculator na patuloy na tumatakbo. Binibilang kung magkano ang halaga ng bawat tao sa paligid niya. Mabilis niyang nalaman ang aking halaga. 2 taon na ang nakakaraan, pagkatapos kong ibenta ang restaurant, tinawagan ako ni Leo. Ang kanyang boses ay may kakaibang tono. Ang tono na ginagamit niya kapag nakatayo si Sofia sa tabi niya, binubulungan ang bawat salita. "Tay, nasa mahirap kaming sitwasyon. Nag-downsize ang kumpanya ni Sofia. Ang aking komisyon ay nabawasan. Kailangan namin ng matutuluyan. Pansamantala lang, alam mo naman, 6 na buwan lang." Ano ang sasabihin ko? Siya ang aking anak. Ang aking nag-iisang anak. Ang batang nakakatulog sa aking balikat tuwing gabing pauwi mula sa restaurant. Siyempre sinabi ko, ito rin ang tahanan mo. 6 na buwan ay naging 12. 12 ay naging 18. Sa kalaunan, hindi na ako ang may-ari ng bahay at naging isang umuupa, isang bisita, isang abala. Unti-unti itong nangyari, tulad ng tubig na nagpapapagod sa bato. Una, iminungkahi ni Sofia na lumipat ako sa mas maliit na kwarto, ang nasa likod, nakaharap sa bakod sa halip na sa hardin. Maaga ang mga conference call ni Leo. Paliwanag niya gamit ang matamis at makatwirang boses. Mas tahimik ang master bedroom. Nauunawaan mo? Nauunawaan ko. Lumipat ako. Pagkatapos ay nawala ang aking kotse sa driveway. "Tay, 68 ka na," sabi ni Leo. Hindi ako tinitingnan ng direkta. "Ang insurance rates para sa mga matatandang driver ay napakamahal.
Ni-research ni Sofia, nagtitipid kami para sa buong pamilya. Ang buong pamilya, na para bang kami ay isang unit ngayon na may isang checking account akin at 3 tao ang nagdedesisyon kung paano ito gagastusin. Ang power of attorney ay ideya ni Sofia, natural. Ipinakita niya ito isang gabi na may tumpok ng mga papel at isang mamahaling panulat. Harold, makatwiran lang ito, sabi niya, nakaupo sa braso ng couch na parang ibon na dumapo sa sanga. Mga bayarin, medical na desisyon, investment management, kayang hawakan lahat ni Leo. Napakahirap mong nagtrabaho sa buong buhay mo. Hayaan mo kaming mag-asikaso ng mga bagay ngayon. Tumango si Leo sa tabi niya na may masigasig na ekspresyon sa kanyang mukha, ang parehong hitsura na isinusuot niya kapag pinipili ni Sofia ang kanyang mga tie, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga opinyon. Pinirmahan ko ang mga papeles. Sa pagbabalik tanaw, nakikita ko ang bitag na sumasara sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ko lang ang aking anak na humihingi ng aking tiwala, ang aking pangalawang pagkakamali. Sa mga araw na ito, gumigising ako ng bipa ng umaga. Matandang ugali mula sa buhay sa restaurant. Nagtitimpla ako ng kape sa kusina na dating akin. Kumakain ako ng almusal mag-isa at sinusubukan kong huwag makialam sa sinuman. Gumigising si Sofia bandang 9, gumagala sa bahay na nakasuot ng silk robes at tinatrato ako na parang muebles na hindi pa nailipat sa bodega. Noong nakaraang linggo, nakaupo ako sa likod ng porch, nagpapatugtog ng vinyl record, Cold Train, A Love Supreme, nang lumitaw siya sa pintuan. Harold, kailangan nating pag-usapan ang Pasko. Hindi ako lumingon. Ano tungkol doon? Ang aking ama ay bibisita. Darating siya sa Miyerkules ng gabi at mananatili hanggang sa katapusan ng linggo. Ngayon ay tiningnan ko siya. Si Howard Rivera, ang ama ni Sofia, ay 71 taong gulang at nagpapatakbo ng isang uri ng kumpanya ng pamumuhunan. Sa tuwing lumalabas ang kanyang pangalan, ang boses ni Sofia ay nagkakaroon ng ipinagmamalaking, pinapino na tono. Inaasahan kong magpakabait ka, patuloy niya. Mataas ang pamantayan ni tatay. Sanay siya sa isang tiyak na antas ng sophistication. Halos natawa ako, halos. Siyempre, Sofia, susubukan kong huwag ipahiya ang pamilya. Hindi niya nahuli ang sarkasmo. O baka nahuli niya at hindi lang nag-alala. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa aking makipot na kama, sa aking maliit na kwarto. Pinakikinggan ang bahay na tahimik sa paligid ko. Hindi ko alam noon, ngunit ang pagbisita na iyon ang magpapabago sa lahat. Nang dumating ang Miyerkules, pinanood ko mula sa bintana ang isang kulay pilak na Mercedes na pumarada sa aking driveway. Unang lumabas si Howard Rivera, matangkad, malapad ang balikat, na may kulay balat na nagmumula sa mga golf course at yacht deck. Nakasuot siya ng cashmere coat sa kabila ng banayad na panahon sa Quezon City at may dala siyang isang bote ng bourbon na parang trophy. Tumakbo si Sofia upang salubungin siya, iniyakap ang kanyang mga braso sa leeg nito. Sumunod si Leo, handa ang handshake at ensayado ang ngiti. Sumaklaw ang tingin ni Howard sa bahay, sa bakuran, at sa wakas ay tumama sa akin na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang bagay na hindi ang ngiti, mas tulad ng isang mandaragit na nakakita ng biktima. Mayroong umindayog sa loob ko, ngunit pinigilan ko ang pakiramdam na iyon, inayos ang aking mga balikat at humakbang pasulong. Sa umaga ng Pasko, nasa kusina ako ng mix. Matandang ugali, kailangan ng pabo ng 14 na oras na paghahanda kung gusto mo itong maging tama. Pagmamarinade, pampalasa, ang buong ritual. Ginagawa ko na ang ibon na ito sa loob ng 40 taon, noong buhay pa ang sarili kong ama, upang magreklamo na masyadong maraming sage ang ginagamit ko. Tahimik ang bahay. Kinuha ni Howard ang guest room, ang may magandang banyo, at tanawin ng mga puno ng pekan. Tulog pa rin sina Leo at Sofia. Sa loob ng ilang oras, sa akin muli ang kusina. Nakatayo ako doon, ang mga kamay ay puno ng mantikilya at herbs, at naisip ko ang isa pang Pasko. Siguro 20 taon na ang nakakaraan, o higit pa. Mataas na paaralan pa si Leo noon, payat at awkward, sinusubukang mang-akit ng isang babae na hindi ko na maalala ang pangalan. Dumating siya sa restaurant ng umagang iyon, kahit nasarado kami para sa holiday. Nakita niya ako sa kusina, tulad ngayon,
nagtatrabaho sa ibon. Tay, pwede ba akong tumulong? Magkasama kami sa buong umaga, magkatabi. Nasunog niya ang gravy ng 2 beses, halos nahulog ang cranberry sauce, at kung paano ay nagawa niyang mailagay ang stuffing sa kanyang buhok. Nagtawanan kami hanggang sumakit ang aming tiyan. Salamat, Tay, sabi niya nang sa wakas ay umupo kami upang kumain. Sa pagtuturo sa akin ng mga bagay-bagay. Sa, alam mo na, pagiging ikaw. Nakatayo sa aking kusina ngayon, naisip ko kung saan napunta ang batang iyon. Ano ang ginawa ni Sofia sa kanya? O palagi na ba siyang ganito kahina at ayoko lang makita? Mas masakit ang alaala kaysa sa inaasahan ko. Pagsapit ng tanghali, ang bahay ay nabuhay sa aktibidad. Pinamahalaan ni Sofia ang lahat na parang isang general, naghahanda para sa labanan. Ilipat ang mesa na ito. Ayusin ang mga bulaklak na iyon. Siguraduhin na ang magandang silverware ay pinakintab. Umupo si Howard sa aking paboritong armchair. May hawak ng bourbon. Nagbibigay ng puna sa lahat ng bagay mula sa ayos ng muebles hanggang sa katamtamang laki ng ari-arian. Hindi masama para sa isang starter home, sabi niya habang iniikot ang kanyang inumin. Sinabi sa akin ni Sofia na nasa negosyo ka ng restaurant. Nagmamay-ari ako ng sarili kong lugar sa loob ng 35 taon. Tumango siya ng dahan-dahan ang paraan ng mga tao kapag nagpapanggap na humanga. Isang cook? Napaka-praktikal. Inilagay ko ang pabo sa mesa. 14 na oras na trabaho at tinawag ako ng taong ito na isang cook. Executive chef at may-ari, actually, Bennett's Southern Table. Na-feature kami sa Texas Monthly ng 3 beses. Tumaas ang mga kilay ni Howard. Never heard of it. Pero bihira akong kumain sa mga lokal na establishmento. Mas gusto ng aking mga kliyente ang mga destinasyon na may internasyonal na pagkilala. Ang kanyang mga kliyente, iyon lang ang pinag-uusapan ni Howard Rivera. Ang kanyang mga kliyente, ang kanyang mga pamumuhunan, ang kanyang portfolio returns. Ang hapunan ay isang palabas. Si Howard ang nangibabaw sa bawat pag-uusap. Inistorbo ang bawat kwento at sinasalungat ang bawat opinyon. Nang banggitin ni Leo ang isang proyekto sa trabaho, walang pakialam na ikinaway ni Howard. Siguro, pakiusap. Hindi iyan isang karera, anak. Iyan ay isang waiting room para sa mga taong hindi nakayanan sa tunay na negosyo. Tumango lang si Leo at kumuha ng mas maraming alak. Pinanood ko ang aking anak na lumiit sa ilalim ng boses ng kanyang biyenan, ang baluktot na balikat, ang nakayukong mga mata, ang desperadong pangangailangan na ma-please ang isang taong hinding-hindi maple please. Lumiko ang usapan sa mga pamumuhunan. Nagsalita si Howard tungkol sa mga returns at exclusive opportunities na may kumpiyansa ng isang taong nagbebenta ng mga tulay sa mga turista. Nagtanong ako ng isang simpleng tanong. Ano ba talaga ang pinag-i-investan ng kumpanya mo, Howard? Ano ang pangunahing vehicle? Tumahimik ang mesa. Nagbago ang mukha ni Howard sandali lang, isang flicker bago bumalik ang ngiti ng isang salesman. Mga komplikadong instrumento, Harold. I doubt na maiintindihan ng isang mula sa hospitality sector ang mga nuances. Sumingit ang boses ni Sofia. Tatay, nagsiselos lang siya. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagbabaligtad ng mga burger at ngayon hindi niya makayanan na nasa paligid ng tunay na tagumpay. Lumingon siya sa akin na may malamig na ngiti. Ang ibang tao ay nagluluto. Ang ibang tao ay nagtatayo ng mga imperyo. Si Harold dito ay hinding-hindi magiging higit pa sa isang upahang katulong. Hindi ba, Leo? Wala ring sinabi ang aking anak. Nakatitig lang sa kanyang plato. Natawa si Howard, isang malakas na tunog. Tumayo siya, lumibot sa mesa at huminto sa tabi ng aking upuan. Alam mo ba, Harold? Tama si Sofia. Mukhang naguguluhan ka sa iyong lugar sa pamilya na ito. Ibinangon niya ang kanyang baso, ang mamahaling bourbon na dinala niya, at ibinuhos ito ng direkta sa aking mukha. Nasunog ang aking mga mata sa likido, bumaba sa aking pisngi na parang luha ng amber, lumubog sa aking collar, sa aking damit. Ayan, matanda, sabi ni Howard. Isang toast para sa iyong kalusugan, humagigik si Sofia. Iyan ang makukuha mo, wala kang silbing matandang hangal. Alamin mo ang lugar mo. Napakakalamado akong umupo.
Ang bourbon ay tumutulo mula sa aking baba patungo sa puting tablecloth. Hindi ako tiningnan ni Leo. Kinuha ko ang aking napkin at maingat na pinunasan ang aking mukha. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Pakiusap, sandali lang po. Kinuha ko ang aking telepono at denial ang isang numero na hindi ko tinawagan sa loob ng ilang buwan. Si James de la Cruz, isang dating supplier mula sa aking mga araw sa restaurant na nakakakilala sa lahat sa Quezon City. James, si Harold Benitez ito. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin tungkol sa abogadong kilala mo, ang nagdadalubhasa sa mga kaso ng matatanda? Kailangan ko ang kanyang numero ngayong gabi, kung maaari. Ang pagtawa ni Sofia ay tumahimik, sumimangot si Howard. Oo, sabi ko sa telepono, masasabi kong medyo urgent ito. Tinapos ko ang tawag at tumingin sa tatlong mukha na nakatingin sa akin. May nagbago sa loob ng aking dibdib. Hindi galit. Darating iyon mamaya. Mas malamig ito, mas malinaw. 35 taon sa negosyo ng restaurant ang nagturo sa akin ng maraming bagay. Paano manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan? Paano magplano ng dolby hakbang ng mas maaga? Paano ngumiti sa isang tao habang kinakalkula kung paano sila sisirain? Ngumiti ako ngayon. Well, iyon ay isang masarap na hapunan. Wala silang ideya na gumawa lang sila ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Kinabukasan, nagising ako bago sumikat ang araw. Tahimik ang bahay. Mahina ang hilik ni Howard mula sa guest room. Isang tunog na parang diesel engine na naka-idle. Hindi pagigising sina Sofia at Leo sa loob ng ilang oras. Hindi sila kailanman sa mga weekend. Masyadong abala sa pag-recover mula sa anumang mamahaling alak na binuksan nila noong nakaraang gabi. Tahimik akong nagbihis sa dilim ng aking maliit na kwarto. Madilim na slacks, isang malinis na kamiseta, komportabling sapatos, ang uri ng damit na hindi nakakakuha ng atensyon, ang uri na isusuot ng isang hindi nakikitang matandang lalaki. Pagsapit ng 6 Sangaro, naglalakad ako sa Pangrove Lane patungo sa bus stop. Walang kotse, tandaan. Inasikaso iyon ni Sofia. Ngunit maagang tumatakbo ang mga bus sa Quezon City. At naisaulo ko ang mga ruta ilang buwan na ang nakakaraan sakaling kailanganin. Naghihintay na si James de la Cruz sa dinner nang dumating ako. Isang greasy spoon malapit sa lumang distrito ng restaurant kung saan kami dating nagnegosyo. Mukha pa rin siya gaya ng dati. May markadong mukha, makapal na palad. Ang permanenteng pagsimangot ng isang taong ginugol ang mga dekada sa paglo-load ng mga truck sa init ng Pilipinas. Harold, tumayo siya at mahigpit na kinamayan ako. Mukha kang seryoso sa telepono. Ayos lang ba ang lahat? Umupo ako sa tapat niya at umorder ng kape. Itim, walang asukal. Ang ilang ugali ay hindi mo na mababago. Hindi, James. Hindi maayos ang lahat, ngunit magiging maayos ito. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang power of attorney, ang nawawalang kotse, ang maliit na kwarto, ang bourbon na tumutulo sa aking mukha habang nanonood ang aking anak at walang sinabi. Nakikinig si James nang walang abala. Nang matapos ako, mahigpit ang kanyang panga. Iyan ay pang-aabuso sa matatanda, Harold. Plain at simple. Alam ko. Kaya kailangan ko ang pangalan ng abogadong iyon. Isinulat niya ito sa isang napkin. Marcus Panganiban, isang address sa Congress Avenue, isang numero ng telepono. Siya ang pinakamahusay sa Quezon City para sa ganitong uri ng bagay, sabi ni James. Tinulungan niya ang aking tiya 3 taon na ang nakakaraan ng subukan ng kanyang mga anak na ibenta ang kanyang bahay. Hindi siya natatalo. Itinupi ko ang napkin at inilagay sa aking bulsa. Salamat, James. Ano ang gagawin mo? Tinapos ko ang aking kape at nag-iwan ng pera sa mesa. Ipapaalala ko sa ilang tao na hindi pa ako patay. Ang mga opisina ng abogado ni Marcus Panganiban ay nasa ika-12 na palapag ng isang glass tower sa downtown. Tahimik at mabilis ang elevator. Magalang at mahusay ang receptionist. Sa loob ng 20 minuto, nakaupo ako sa tapat ng isang lalaki sa kanyang 50s na may matatalim na mata at mas matalim na suit. Mr. Benitez, sabi ni Panganiban, habang nakasandal sa kanyang leather chair. Sabihin mo sa akin ang lahat. Kaya ginawa ko. Muli. Bawat detalye, bawat dokumento na pinirmahan ko,
Bawat piraso ng dignidad ay kinuha nila sa loob ng 18 buwan. Nang banggitin ko ang power of attorney, tumigas ang kanyang ekspresyon. Mayroon ka bang kopya ng dokumentong iyon? Kinuha nila lahat ng aking mga pinansyal na papeles. Wala akong nakitang bank statement sa loob ng 8 buwan. 8 buwan? Nagsulat siya ng isang bagay sa kanyang notepad. Mr. Benitez, ang iyong inilalarawan ay maaaring bumubuo ng financial exploitation ng isang matandang tao sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Iyan ay isang seryosong krimen. Pinag-uusapan natin ang posibleng felony charges. Ano ang kailangan kong gawin muna? Kailangan natin ng dokumentasyon, mga bank records, transaction histories, anumang ebidensya ng unauthorized transfers. Huminto siya. Irekomenda ko ang isang private investigator, isang discreet na makakakolekta ng impormasyon nang hindi inaalertahan ang iyong anak o ang kanyang asawa. Magkano ang halaga nito? Binanggit ni Panganiban ang isang halaga. Hindi ito maliit, ngunit may pera ako. Hindi nila alam ang tungkol sa isang lumang savings account mula bago ang pagbebenta ng restaurant. Isang hindi ko kailanman binanggit sa sinuman. Kaya ko iyan. Mabuti. Isang bagay pa, Mr. Benitez. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Mula sa sandaling ito, wala kang sasabihin sa kanila. Wala tungkol sa mga abogado, investigasyon o plano. Sa kanilang tingin, ikaw pa rin ang naguguluhang matanda na iniisip nila. Kaya mo ba iyan? Naisip ko ang mayabang na mukha ni Howard, ang paghagigik ni Sofia, ang katahimikan ni Leo. Mr. Panganiban, ginugol ko ang 35 taon sa pagngiti sa mga customer na gusto kong palabasin sa aking restaurant. Kaya kong magpanggap na anumang kailangan nila ako. Halos ngumiti siya. Kung gayon ay may kalamangan tayo, gamitin natin ito. Sumakay ako ng 2 bus pa uwi. Palubog na ang araw nang maglakad ako sa driveway. Pinipinturahan ang bahay sa mga kulay kahel at ginto. Ang aking bahay, ang binili ko gamit ang perang kinita ko, ang sinusubukan nilang nakawin. Bukas ang pinto sa harap. Pumasok ako at nakita si Sofia sa aking kwarto. Nakayuko siya sa maliit na dresser malapit sa bintana, naghahanap sa ilalim na drawer, ang pinaglalagyan ko ng mga lumang dokumento, litrato at resibo. Nakatalikod siya sa akin at sandali akong nakatayo doon pinapanood siya. May hinahanap ka ba? Nahintakutan siya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sorpresa, pagkakasala at pagkatapos ay bumalik sa pamilyar na matamis ng ngiti. Harold, ginulat mo ako. Naghahanap lang ako ng mga lumang photo album. Naisip ko na magandang ipakita kay tatay ang ilang larawan ng pamilya. Ang drawer na hinanap niya ay walang photo album. Alam naming 2 iyon. Siyempre, Sofia, napakabait mo naman. Lumampas siya sa akin, nag-iwan ng bakas ng mamahaling pabango. Naghintay ako hanggang sa humina ang kanyang mga yapak sa pasilyo bago ko tiningnan ang drawer. Hinanap niya ang lahat, bawat folder, bawat envelope, ngunit wala na ang mga dokumentong hinahanap niya. Inilipat ko na ang mga ito ilang linggo na ang nakakaraan, itinago sa garahe ni Mang Berting sa kapitbahay, sa loob ng isang kahon na may label na Christmas Decorations. Matandang ugali mula sa mga araw ng restaurant. Laging magkaroon ng backup copies ng lahat. Dahan-dahan kong isinara ang drawer at ngumiti sa sarili. Nagsimula na ang laro, lumipas ang 2 linggo. Ang buhay sa bahay ay bumalik sa pamilyar na ritmo ng kaswal na kalupitan. Binaliwala ako ni Sofia maliban kung may kailangan siyang ipirma. Iniwasan ako ni Leo na makipag-ugnay sa mata. Si Howard ay bumalik na kung saan siya nanggaling, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili tulad ng usok ng sigarilyo. Ang mayabang na tawa na iyon, ang mga walang pakialam na kaway, ang alaala ng bourbon na sumusunog sa aking mga mata. Ginampanan ko ang aking papel ng perpekto. Ang naguguluhang matanda, ang pasanin, ang muebles na hindi pa nailipat sa bodega. Naglakad ako ng mahina. Nagtanong ako ng 2 beses, ngunit sa ilalim ng maskara na iyon, nagtatrabaho ako. Si Rita Reyes ay isang dating police detective na ngayon ay nagpapatakbo ng sarili niyang investigation firm malapit sa universidad. Siya ay 47, may matatalas na tampok
at ang uri ng matatag na tingin na nagpaparamdam sa mga sinungaling ng hindi komportable. Nirekomenda siya ni Marcus Panganiban partikular para sa mga kaso na kinasasangkutan ng financial exploitation. Mr. Benitez, sabi niya nang magkita kami sa kanyang opisina habang inihahagis ang isang Manila folder sa kanyang mesa. Mayroon akong preliminary results. Dapat kang umupo para dito. Nakaupo na ako ngunit nauunawaan ko. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay may mga bank statement, ang aking mga bank statement na hindi ko nakita sa loob ng ilang buwan. Ang mga highlighted lines ay nagpakita ng mga transfer na hindi ko kailanman pinahintulutan. Sa nakalipas na 18 buwan, patuloy ni Rita, humigit kumulang 127,450 ang inilipat mula sa iyong mga account. Tandaan, ang orihinal na $127,450 ay ginawang $127,450 upang maging angkop sa pera ng Pilipinas. Ang mga transfer ay nakalista bilang caregiver compensation at household expenses. $127,000. Ang numero ay nakaupo sa aking dibdib na parang bato. Saan napunta ang pera? Karamihan ay napunta sa isang account sa pangalan ng iyong anak. Mga regular na transfer karaniwan ay sa pagitan ng 3,000 at 5,000 sa isang pagkakataon. Ang kumpanya ay nagkiklaim na nag-aalok ng mga exclusive investment opportunities sa mga high net worth individuals. Huminto siya. At Mr. Benitez, mayroong 3 aktibong civil lawsuits laban sa kumpanya na iyon sa Florida, mga dating kliyente na nagkiklaim ng investment fraud. Ang kabuuang hinihinging danyos ay lumampas sa 300,000. Tandaan, ang orihinal na $300,000 ay ginawang 300,000. 3 lawsuit. Si Howard Rivera, ang malaking investor na tinawag akong Cook, ay kinakasuhan ng pandaraya. Maaari mo bang patunayan ang anumang koneksyon sa pagitan ng aking pera at ng mga lawsuit na ito? Ang financial trail mula sa iyong mga account patungo sa Price Investment Group ay dokumentado. Ang hindi ko pa mapapatunayan ay kung ang iyong pera ay napunta sa aktwal na pamumuhunan o sa bulsa ni Howard. Kakailanganin iyan ng mas malalim na investigasyon. Isinara ko ang folder. Ano ang kailangan natin ngayon? Ebidensya kung paano nakuha ang power of attorney na iyon. Kung maipakikita natin ang pamimilit o undue influence, maaari natin itong ipawalang bisa. Lahat ng sumunod ay magiging legal na actionable. Pinilit nila ako, minanipula ako, sinabi sa akin na para lang sa kaginhawaan. May nakasaksi ba sa iyong paglagda nito? Naisip ko ang gabing iyon. Sina Leo at Sofia na nakabitin na parang mga buwitre, ang mamahaling panulat. Ang tumpok ng mga papel na hindi ko binasa ng maingat dahil pinagkatiwalaan ko ang sarili kong anak. Sila lang. Gumawa si Rita ng note. Magtatrabaho tayo sa kung ano ang mayroon tayo. Idokumento ang lahat mula ngayon. Anumang pag-uusap, anumang taktika ng pamimilit. May voice recorder app sa iyong telepono. Gamitin mo ito. Sinubukan ni Sofia na papirmahan ako ng isang bagay kamakailan, isang quitclaim deed para sa bahay. Matulis na tumaas ang mga kilay ni Rita. Isang quitclaim deed, nais niyang ipatukoy mo ang iyong mga karapatan sa ari-arian. Sinabi niya na para daw sa buwis. Mr. Benitez, ang isang quitclaim deed ay maglilipat ng iyong pagmamay-ari ng permanente. Sinusubukan nilang kunin ang iyong bahay habang nakatira ka pa rito. Bumigat ang bato sa aking dibdib, ngunit kasabay ng bigat, may iba pa ring lumalaki. Isang bagay na malamig at matalim at walang hanggang matiyaga. Nang gabing iyon, kinorner ako ni Sofia sa kusina. Nakasuot siya ng pang-alis. Masikip na damit, mataas na takong, mamahaling pabango. Nakatayo si Leo sa likod niya sa pintuan. Harold, kailangan nating pag-usapan ang dokumentong ipinakita ko sa iyo. Patuloy akong naghuhugas ng pinggan. Ang deed, formalidad lang talaga iyan. Ako at si Leo ay nag-aayos ng ilang finances at makakatulong kung ang title ng bahay ay pasimplehin para sa mga benepisyo sa buwis. Dahan-dahan kong pinunasan ang aking mga kamay at humarap sa kanya. Sa likod ng mga berdeng mata na iyon, nakita ko ang calculator na tumatakbo, nagdaragdag ng aking bahay, aking ipon, aking buhay.
Sofia, ginugol ko ang 35 mo taon sa paglagda ng mga kontrata sa mga supplier at vendor. Natuto akong basahin ang bawat salita bago ko ilagay ang aking pangalan sa anumang bagay. Kumurap ang kanyang ngiti. Ang dokumentong iyan ay maglilipat ng aking bahay, ang bahay na binili ko, ang bahay na tinitirhan ko sa loob ng 35 taon, sa iyo at kay Leo, ng permanente. Hindi ganyan, Harold. Hindi mo naiintindihan. Kinuha ko ang dokumento mula sa counter, itinaas ito sa pagitan namin. Pag-iisipan ko. Ang kanyang mukha ay nagpalipat-lipat sa mga emosyon bago bumalik sa plastik na tamis. Siyempre, maglaan ka ng oras hanggat kailangan mo. Umalis siya, malakas ang tunog ng kanyang mga takong. Sumunod si Leo na parang sinanay na aso. Naiwan akong mag-isa sa aking kusina, hawak ang diid na sana ay nagnakaw ng aking tahanan. Nagiging interesante ang laro at nagsisimula pa lang ako. Lumipas ang isa pang linggo at may napansin akong pagbabago sa bahay. Pinapanood ako ni Sofia. Hindi halata, masyado siyang matalino para doon. Ngunit mahuhuli ko ang kanyang mga mata na sinusundan ako kapag naglalakad ako sa mailbox. Maririnig ko ang kanyang mga yapak na humihinto sa labas ng aking pinto kapag akala niya ay natutulog ako. Magtatanong siya ng mga kaswal na tanong tungkol sa kung saan ako napunta, kung sino ang kinausap ko, kung ano ang iniisip ko. Ang mandaragit ay kinakabahan. Magaling. Leo, kailangan nating pag-usapan ng iyong ama. Narinig ko ang kanyang boses sa manipis na dingding sa pagitan ng aking kwarto at ng pasilyo. Gabi na at akala nila ay tulog ako, ngunit mas mahirap matulog sa mga araw na ito at ang mga tainga na gumugol ng mga dekada sa pakikinig sa mga kitchen timer at reklamo ng customer ay walang namimiss. Ano tungkol sa kanya? Ang boses ni Leo ay pagod, talunan. Iba siya. Hindi mo ba napansin? Mas kalmado siya. Lumalabas siya nang hindi sinasabi sa atin kung saan. Tumanggi siyang pirmahan ng deed. Baka lang nagpaplano siya ng isang bagay. Nararamdaman ko. Kailangan mong kontrolin ang sitwasyong ito bago niya sirain ang lahat ng binuo natin. Lahat ng binuo natin. Na para bang ang pagnanakaw mula sa isang matandang lalaki ay isang uri ng tagumpay. Kinabukasan, kumatok si Leo sa aking pinto. Nakasuot siya ng marahil ay tinatawag ni Sofia na kanyang seryosong damit pang usap. Pinlantsadong kamiseta, nag-aalalang ekspresyon, ensayado na sinseridad. Tay, pwede ba tayong mag-usap? Nakaupo ako sa tabi ng bintana na nagpapanggap na nagbabasa ng isang magazine tungkol sa pangingisda na wala akong interes. Bahagi ng akto. Siyempre anak, pumasok ka. Umupo siya sa gilid ng aking makipot na kama. Ang mga kamay ay magkasama sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Sandali, halos mukha siyang ang batang tumulong sa akin sa kusina. Halos. Nag-aalala ako sa iyo, Tay. Kami pareho. Ganun ba? Mukha kang naguguluhan kamakailan, nawawala sa sarili. Pinanggit ni Sofia na lumalabas ka ng bahay nang hindi sinasabi sa sino man kung saan ka pupunta. 68 ako, Leo, hindi 8. Hindi ko kailangan ng pahintulot para maglakad. Humigpit ang kanyang panga. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Napanisin lang namin ang ilang nakakabahala na pag-uugali. Mga problema sa alaala, pagkalito tungkol sa mga petsa at oras. Pinanatili kong blangko ang aking mukha, ngunit sa loob ay tumatawa ako. Mga problema sa alaala, masasabi ko sa kanya kung magkano ang ninakaw nila sa akin hanggang sa huling piso. Mababanggit ko ang bawat pag-uusap na nai-record ko sa aking telepono. Mailalarawan ko ng detalyado ang bawat kasinungalingan na sinabi ni Sofia sa akin sa nakalipas na 18 na buwan, ngunit hindi ko ginawa. Sa halip, hinayaan kong bahagyang lumabo ang aking mga mata. Hinayaan kong bumagsak ang aking mga balikat, ginampanan ng papel na gusto nilang makita. Ako, hindi ko alam ang ibig mong sabihin, Leo. Nakakalimutan ko ba ang mga bagay-bagay? Sumiklab ang ginhawa sa kanyang mukha. Ito ang ama na inaasahan niya, ang naguguluhang matanda, ang madaling target. Okay lang, Tay. Nangyayari iyan habang tumatanda tayo. Ngunit iniisip ni Sofia at ako na magandang maging maingat
para sa iyong sariling kaligtasan. Anong klaseng pag-iingat? Iniisip namin na kausapin ng isang doktor, ipa-evaluate ka, baka maghanap ng ilang option para sa mas formal na pamamahala ng iyong mga gawain. Guardianship? Pinag-uusapan nila ang guardianship, tuluyang pagkuha ng aking mga legal na karapatan, paggawa sa akin na ward of the state, o mas masahol pa, ward nila. Dahan-dahan akong tumango, hinayaan ang pagkalito na bumalot sa aking mga tampok. Kung sa tingin mo iyan ang pinakamabuti, anak, alam mong nagtitiwala ako sa iyo. Ang pagkakasala na lumukob sa kanyang mukha ay halos kasiya siya. Halos. Samantala, mas malalim ang paghuhukay ni Rita Reyes. Nagkita kami sa kanyang opisina pagkalipas ng 3 araw at ang folder na inihagis niya sa aking mesa ay mas makapal kaysa dati. Mas masahol pa ang Price Investment Group kaysa sa inakala natin, sabi niya. Hindi pa nagbabayad ng renta si Howard sa kanyang opisina sa loob ng 5 buwan. So, ang matagumpay na businessman ay bangkarote. Mas masahol pa. Kumokolekta siya ng pera mula sa mga bagong investor para magbayad ng returns sa mga nauna. Klasikong istruktura ng pyramid. Hindi ito sustainable. Nauubusan siya ng mga bagong target. Huminto siya. Mr. Benitez, ang 45,000 mo, malamang ay direktang napunta sa bulsa ng iba. Hindi namumuhunan si Howard Rivera. Ibinibiyahe lang niya ang pera hanggang sa bumagsak ang lahat. Naisip ko si Howard na nagbubuhos ng bourbon sa aking mukha. Tungkol sa kanyang mayabang na ngiti. Tungkol sa kung paano niya ako tinawag na cook habang ang buong negosyo niya ay binuo sa mga kasinungalingan at nakaw na pangarap. Ano ang mangyayari kapag bumagsak ito? Napupunta sa kulungan ng mga tao kung mahuli sila. At kung may tumulong sa mga awtoridad na mahuli siya, nagtama ang mga mata ni Rita sa akin. Depende iyan sa kung anong ebidensya ang maibibigay ng isang iyon. Nang gabing iyon, nakita ako ni Leo sa sala. Nakabitin si Sofia sa pintuan, nakakrus ang mga braso, nakatingin. Tay, may appointment kami para sa iyo. Isang cognitive evaluation. Nakashed ito para sa susunod na linggo. Tumaas ang tingin ko mula sa aking magazine. Ano? Isang memory test, para lang makita kung nasaan ka. Wala itong dapat alalahanin. Dahan-dahan akong tumango. Kung sa tingin mo iyan ang pinakamabuti, anak, para sa sarili kong kapakanan. Exactly. Para sa sarili mong kapakanan. Umalis siya sa kwarto at sumunod si Sofia. Narinig ko ang kanilang mga boses sa kusina. Mahina, nasisiyahan, kumpiyansa. Wala silang ideya. Kinuha ko ang aking telepono at denial si Marcus Panganiban. Mas mabilis silang kumilos, sabi ko. Nakaschedule ng cognitive evaluation. Nagtatayo sila ng kaso para sa guardianship. Kung gayon, mas mabilis din tayong kumilos. Ihahanda ko ang mga papeles. Sa sandaling, pumasa ka sa evaluation na iyon at papasa ka, sasalakay tayo. Sa umaga ng evaluation, nagising ako bago sumikat ang araw. Maingat akong nagbihis, malinis na damit, sinuklay ang buhok, pinakintab na sapatos, ang uri ng hitsura na nagsasabing mentally competent. Ang uri ng hitsura na magpapaisip sa isang doktor ng 2 beses bago pirmahan ang kalayaan ng isang tao. Ang klinika ay nasa isang medical complex malapit sa downtown. Nagmaneho si Leo, isa pang paalala na kinuha nila ang aking kotse. Naiwan si Sofia sa bahay. Marahil ay nag-e-ensayo ng kanyang nag-aalalang daughter-in-law routine para mamaya. Si Dr. Patricia Lim ay isang neurologist sa kanyang 40s na may mabait na mata sa isang no-nonsense manner. Ginugol niya ang 2 oras sa akin, mga memory test, cognitive assessments, mga tanong tungkol sa mga petsa, pangalan, kasalukuyang kaganapan, mathematical reasoning. Nasagot ko ang lahat ng tama. Hindi perpekto. Hindi ko gustong magmukhang superhuman, ngunit nasa normal na range para sa isang 68 taong gulang na lalaki. Nang matapos kami, tiningnan niya ako na may paggalang. Mr. Benitez, magiging direkta ako sa iyo. Ang iyong cognitive function ay napakagaling, mas mahusay kaysa sa maraming pasyente na kalahati ng iyong edad. Anuman ang ipinahayag ng iyong pamilya,
Hindi ito sinusuportahan ng anumang medikal na ebidensya. So, hindi ako nawawala sa katinuan. Hindi ayon sa anumang test na maibibigay ko. Ihahain ko ang aking ulat ngayon. Kinamayan ko siya. Salamat, doktor. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito. Sa labas, naghihintay si Leo sa kotse. Tense ang kanyang mukha, umaasa. Kumusta? Ayos lang sa tingin ko. Mukha namang mabait ang doktor. May sinabi ba siya tungkol sa mga resulta? Sinabi niya na magpapadala siya ng report. Tumango siya, ngunit nakita ko ang kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Napakasiguro niya na mabibigo ako. Napakasiguro na ito ang magiging huling nail in my coffin ng kalayaan. Wala siyang ideya kung ano ang darating. Nang hapon ding iyon, inihain ni Marcus Panganiban ang 2 dokumento sa Travis County Courts. Ang una ay isang petisyon upang bawiin ang power of attorney na binabanggit ang ebidensya ng undue influence at financial exploitation. Ang pangalawa ay isang formal na reklamo sa Adult Protective Services na humihingi ng investigasyon sa elder abuse. Wala ako dun nang ihain ang mga papeles, ngunit sana ay nandoon ako. Tinawagan ni Sofia si Leo sa trabaho. Tinawagan muli ni Leo si Sofia. Pareho silang tumawag sa akin, ngunit hindi ako sumagot. Nakaupo ako sa porch ni Mang Berting sa kapitbahay, umiinom ng iced tea at pinapanood ang kaguluhan na nangyayari sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mukha silang galit, sabi ni Mang Berting, habang humihigop ng kanyang tsaa. Siya ay 73, isang retiradong electrician na nakatira sa kapitbahay sa loob ng 15 taon. Nakita niya si Sofia na dumating. Pinanood niya ang bahay na nagbago mula sa aking tahanan tungo sa kanilang teritoryo at pumayag siyang maging saksi pagdating ng panahon. Dapat lang. Pagsapit ng gabi, naghihintay sila sa akin sa sala, silang dalawa. Maputla ang mukha ni Sofia, bahagyang nagkalat ang kanyang makeup. Umiiyak siya o nagpapanggap na umiiyak. Si Leo ay mukhang isang taong kakatapos lang makita ang kanyang plano sa pagre-retiro na nasunog. Tay, tumayo si Leo nang pumasok ako. Kailangan nating pag-usapan ang mga papeles na natanggap namin. Anong mga papeles? Mula sa isang abogado na nagsasabing inaakusahan mo kami ng hindi niya matapos ang pangungusap. Humakbang pasulong si Sofia, nanginginig ang boses sa ginawang emosyon. Harold, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hinding-hindi ka namin sasaktan. Kami ay pamilya. Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan ko siya. Ang babaeng tinawag akong walang silbing matandang hangal na tumawa habang ibinuhos ng kanyang ama ang bourbon sa aking mukha. Na sinubukan akong nakawan ng aking bahay gamit ang isang quitclaim deed na nakabalat kayo bilang tax paperwork. Pamilya? Ulit ko. Maaari nating ayusin ito. Tawagan mo lang ang iyong abogado. Sabihin mo sa kanya na nagkamali. Maaari nating ayusin ito ng magkasama, gaya ng ginagawa ng mga pamilya. Umupo ako sa aking armchair. Ang siyang inaangkin ni Howard sa kanyang pagbisita, ang siyang hindi ko na uupuan sa loob ng ilang buwan. Magandang pakiramdam na kunin itong muli. Leo, sabi ko, meron kang 18 buwan upang kausapin ako bilang isang tao. 18 buwan upang tanungin kung kumusta ako, upang tingnan kung masaya ako, upang tratuhin ako bilang iyong ama sa halip na isang hadlang. Sa halip, kinuha mo ang aking kwarto, kinuha mo ang aking kotse, kinuha mo ang 127,000 mula sa aking mga account, at nang ibuhos ng iyong biyena ng bourbon sa aking mukha, umupo ka doon at pinanood. Nagring ang doorbell. Nagulantang si Sofia. Tiningnan ni Leo ang pinto na para bang sasabog ito. Hindi ako kumilos. Iyan ang iyong ama, Sofia. Tumawag siya kanina. Sabi niya ay pupunta siya para ayusin ito. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang voice recorder app. Inaasahan kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Padabog na pumasok si Howard Rivera nang hindi naghihintay na buksan ng sino man ang pinto. Pula ang kanyang mukha, nakakuyom ang kanyang mga kamao at nakalabasa ang kanyang mamahaling kamiseta sa kanyang pantalon. Anong kaguluhan ito? Sigaw niya. Isang uri ng pangingikil? Akala mo ba ay kaya mong takutin ang aking pamilya?
Itinaas ko ang aking telepono. Ang pulang recording light ay malinaw na nakikita. Magandang gabi, Howard. Idinodokumento ko ang pag-uusap na ito para sa aking mga legal na tala. Pakiusap, ipagpatuloy mo. Huminto siya sa gitna ng paglakad. Tumingin ang kanyang mga mata sa telepono, pagkatapos ay sa aking mukha, pagkatapos ay sa telepono muli. Iko-record mo ako? Ang Pilipinas ay isang one-party consent state. Pinapayagan akong i-record ang anumang pag-uusap na bahagi ako. Ngumiti ako. Isang bagay na natutunan ko mula sa aking abogado. Pakiusap, sabihin mo pa sa akin kung paano ito isang pangingikil. Sigurado akong magugustuhan ito ng Adult Protective Services. Bumukas ang bibig ni Howard, sumara, bumukas muli. Walang lumabas na tunog. Mukhang masusuka si Sofia. Mahigpit na umupo si Leo sa couch, nakasandal ang ulo sa kanyang mga kamay. Ngayon, sabi ko, nakangiti pa rin. May gusto pa bang sabihin ang sinuman para sa record? Katahimikan. Mabuti. Kung gayon, nasa kwarto ako. Ang maliit na kwarto sa likod. Ang kinalagyan mo sa akin nang magpasya ka na wala na akong halaga. Lumampas ako sa kanila, nakarecord pa rin ang telepono at hindi lumingon. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakatahimik na nakita ng bahay mula nang lumipat sina Leo at Sofia. Iniwasan nila ako, hindi nang subtly gaya ng dati. Ito ay sinasadya, maingat na pag-iwas. Hindi na lumulutang si Sofia sa bahay, nagkukomento sa lahat ng ginagawa ko. Huminto si Leo sa pakikipag-usap tungkol sa panahon o trabaho. Nagsalita sila ng pabulong sa likod ng mga nakasarang pinto. At ang tensyon ay nakabitin sa hangin na parang usok pagkatapos ng sunog sa kusina. Hindi ako nag-alala. Mayroon akong iba pang bagay na paglalaanan ng aking oras. Ang investigasyon ng Adult Protective Services ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng 2 linggo, isang caseworker na nagngangalang Mrs. Santos ang nagsuri sa lahat ng dokumentasyon ni Rita. Ang mga bank statement, ang mga unauthorized transfer, ang pattern ng paghihiwalay at control. Mr. Benitez, sabi niya, habang inihahagis ang isang folder sa kanyang mesa. Sinusuportahan ng aming mga preliminary findings ang iyong mga claim. Nakilala namin ang 127,450 sa mga unauthorized transfer. Nag-issue ang korte ng temporary freeze sa mga bank account ng iyong anak habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon. Naka-freeze na mga account. Hindi mahahawakan ni Leo ang kahit isang piso hanggang sa malutas ito. Ano ang susunod na mangyayari? Ipapadala namin ang aming mga natuklasan sa opisina ng District Attorney. Ang financial exploitation ng isang matandang tao ay isang felony sa Pilipinas. Kung isasampa ang mga kaso, maaaring humarap ang iyong anak sa hanggang 10 taon sa bilangguan. 10 taon? Ang sarili kong anak, akala ko ay mararamdaman ko ang tagumpay. Sa halip, napagod lang ako. Ngunit hindi masyadong pagod para hindi ito tapusin. Ngunit may higit pa, abala si Rita Reyes. Nagkita kami sa kanyang opisina kinabukasan. Ang folder na inilagay niya sa harap ko ay ang pinakamakapal pa. Halos 1 pulgada ng mga dokumento at financial records. Price Investment Group, sabi niya. Mas masahol pa sa inakala natin. Pinapatakbo ni Howard Rivera ang isang Ponzi scheme. Kumukuha siya ng pera mula sa mga bagong investor. Ginagamit ito upang magbayad ng mga peking returns sa mga naunang investor at binubulsa ang pinagkaiba. Ngunit narito ang pinaka-interesado sa iyo. Kinuha ni Rita ang isang larawan. 2 lalaki, parehong nasa kanilang 70s, nakatayo sa labas ng American Legion Post 76. Agad ko silang nakilala. Sina Mang Dante at Mang Eugene, 2 sa aking mga kalaro sa poker. Si Mang Dante at Mang Eugene, namuhunan sila sa Price Investment Group. Nawalan si Mang Dante ng 42,000, nawalan si Mang Eugene ng 35,000. Tandaan, ang orihinal na $42,000 at $35,000 ay ginawang $42,000 at $35,000. Pareho silang may fixed income. Nagbebenta na si Mang Dante ng kanyang mga gamit para makabayad ng renta. Humigpit ang aking mga kamay sa upuan. Sina Mang Dante at Mang Eugene, mabubuting tao na naglingkod sa kanilang bansa.
Mga taong nagtiwala sa isang matamis magsalita na sa kanilang life savings. At ninakaw ni Howard Rivera ang kanilang pagre-retiro habang tinatawag akong walang silbing cook. Gusto kong ipadala ang mga materyales na ito sa district attorney. Sabi ko, nagawa na. Nagpadala rin ako ng mga kopya sa NBI. Ang mga biktima ni Price ay sumasaklaw sa 3 estado, Florida, Pilipinas at Arizona. Kaya ito ay federal. Hindi pa alam ni Howard Rivera ngunit isang bagyo ang darating at kapag tumama ito, babalutin nito ang lahat ng itinayo niya sa kasinungalingan. Samantala, sinubukan ni Sofia ang bagong diskarte. Lumitaw siya sa aking pinto isang gabi na may tasa ng kape at ang kanyang pinakamagandang ngiti. Bahagyang pula ang kanyang mga mata. Umiiyak siya o nais niyang isipin kung umiiyak siya. Harold, pwede ba tayong mag-usap? Tiningnan ko ang kape. Lason ba ito? Kumurap ang kanyang ngiti. Hindi nakakatawa iyan. Hindi rin nakakatawa ang bourbon na ibinuhos ng iyong ama sa aking mukha. Ngunit pakiusap, pumasok ka. Umupo siya sa gilid ng aking kama sa parehong lugar na inupuan ni Leo nang subukan niya akong kumbinsihin na nawawalan ako ng katinuan. Alam kong nagkaroon kami ng pagkakaunawaan, simula niya. Ngunit ang lawsuit na ito, ang mga akusasyon na ito, pinaghihiwalay nito ang aming pamilya. Balisa si Leo. Halos hindi na siya matulog. Mahal ka niya, Harold. Hindi niya kailanman gustong mahuli. May pagkakaiba iyon. Nagkamali kami. Inamin ko iyon. Ngunit sinusubukan ka naming tulungan. Sinusubukan mo akong nakawan ng lahat ng mayroon ako. Nawala ang kanyang maskara. Isang flash ng malamig na kalkulasyon sa likod ng mga berdeng mata. Pagkatapos ay bumalik ito. Maaari nating ayusin ito. I-drop ang lawsuit. Kanselahin ang investigasyon. Ibabayad namin ang anumang sa tingin mo ay utang namin. Hayaan mo lang kaming asikasuhin ito bilang isang pamilya. Humigop ako ng kape. Talagang masarap. Siguro ginamit niya ang mamahaling kape. Sofia, alam mo ba ang natutunan ko sa pagpapatakbo ng restaurant? Paano matukoy ang isang masamang deal? At ito ay isang napakasamang deal. Nagring ang aking telepono, ang numero ni Rita. Excuse me, sabi ko. Kailangan kong sagutin ito. Lumabas ako sa pasilyo, iniiwan si Sofia na nakaupo sa aking kama kasama ang kanyang kape. Mr. Benitez, sabi ni Rita. Ang iyong manugang na babae, si Sofia, bago siya ikasal sa iyong anak, ay ikinasal sa iba, isang lalaking nagngangalang Daniel Vitug mula sa Arizona. Naghiwalay sila 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam iyan. Hindi rin alam ng iyong anak, sa hinala ko. Bago ang kanilang diborsyo, inilipat ni Daniel Vitug ang lahat ng kanyang ari-arian kay Sofia. Ang kanyang bahay, ang kanyang ipon, ang kanyang mga retirement account, lahat. 3 buwan pagkatapos, nag-file siya ng diborsyo at umalis kasama ang lahat. Sumandal ako sa dingding, kaya nagawa na niya ito dati. Si Daniel Vitug ay nagbabayad pa rin ng mga utang mula sa kasal na iyon. Nakatira siya sa isang trailer park sa labas ng Phoenix. Tumingin ako pabalik sa aking kwarto kung saan nakaupo pa rin si Sofia. Marahil ay nagtataka kung ano ang naririnig ko. Rita, sabi ko ng tahimik, hanapin ang lahat ng makakaya mo sa diborsyong iyon. Lahat. Lumipas ang 1 buwan at pagkatapos ay nagsimulang magbagsakan ang mga domino. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono mula kay Marcus Panganiban. Masikip ang kanyang boses sa kontroladong kagalakan. Mr. Benitez, ang Travis County District Attorney, ay nagbukas ng criminal investigation kay Howard Rivera, securities fraud, wire fraud, at pagnanakaw mula sa mga matatandang biktima. Batay sa saklaw ng mga aligasyon, nagbukas din ang NBI ng isang parallel federal investigation. Kailan sila kikilos? Sa lalong madaling panahon. Nagtatayo sila ng isang airtight case. Kapag bumagsak si Howard Rivera, bumabagsak siya ng husto. Pagkalipas ng 3 araw, nakaupo ako sa porch ni Mang Berting nang 2 itim na SUV ang huminto sa opisina ni Howard sa kabilang bayan. Wala ako doon upang makita ito ngunit tinawagan ako ni Rita para sa mga detalye. Inaresto nila siya sa kanyang desk, sabi niya.
2 ahente ng NBI, 3 lokal na detective. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa likod na pinto. Hindi nakalayo. Si Howard Rivera, ang malaking investor na tinawag akong walang silbing cook, ay nakaupo sa isang kulungan. Sinubukan kong makaramdam ng simpatiya. Wala akong mahanap. Ang balita ay tumama kay Sofia na parang isang freight train. Narinig ko ang kanyang pagsigaw mula sa ibaba. Isang malakas, pangit na tunog na umalingaw-ngaw sa bahay. Sinubukan ni Leo na pakalmahin siya, ngunit hindi na siya mapakalma. Ipapilit nila akong magpatotoo, sigaw niya. Laban sa sarili kong ama, ipapatawag nila ako. Ihaharap ako sa stand. Gagawin nila akong, Sofia, pakiusap. Ito ang kanyang kasalanan. Narinig ko ang mga yapak na humahampas sa hagdan. Ito lahat ang kasalanan ng matandang iyon. Bumukas ang aking pinto. Nakatayo si Sofia sa pintuan, ang kanyang mukha ay maputla sa luha. Ang kanyang perpektong buhok ay magulo. Ginawa mo ito, sabi niya nang may galit. Sinira mo ang aking pamilya. Tumaas ang tingin ko mula sa jazz magazine na binabasa ko. Si Miles Davis naman ngayon, isang retrospective sa Kind of Blue. Hindi ako sumira ng anuman, Sofia. Huminto lang ako sa pagpapahintulot sa iyo na sirain ako. Humakbang siya pasulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit. Akala mo ba nanalo ka na? Akala mo ba tapos na ito? May mga abogado ang aking ama. Magagaling na abogado. Matatalo niya ang mga kasong ito at kapag nagawa niya, ang mga abogado ng iyong ama ay umalis ngayong umaga. Sinabi sa akin ni Rita. Mukhang na-realize nila na hindi sila babayaran. Naging puti ang kanyang mukha kasi naungalingan iyan. Tumawag ka at tingnan. Maghihintay ako. Hindi siya tumawag. Alam niya na hindi ako nagsisinungaling. Nang gabing iyon, dumating si Leo upang makita ako. Gabi na, lampas hating gabi, at umiinom siya. Naaamoy ko ang whiskey mula sa kabilang kwarto. Tay! Nakatayo siya sa aking pintuan, bahagyang umaalog. Nakaluwag ang kanyang tie, nakalabasa ang kanyang kamiseta. Mukha siyang isang taong nakapanood ng kanyang buhay na bumagsak sa paligid niya. Leo, hindi ko alam. Bumalik ang kanyang boses. Tungkol kay Howard, tungkol sa scheme. Sinabi sa akin ni Sofia na lehitimo siya, isang tunay na investor. Pinaniwalaan ko siya. Pinaniwalaan mo ba siya nang sabihin niya sa iyo na kunin ang aking kotse? Nang kumbinsihin ka niya na ilipat ako sa pinakamaliit na kwarto sa aking sariling bahay, nang ilipat mo ang libu-libong piso mula sa aking mga account nang hindi nagtatanong. Napakurap siya sa bawat tanong na para bang sinasaktan ko siya. Akala ko, sabi niya, para sa pinakamabuti, na mas masaya ka sa amin na nagmamaneho ng mga bagay-bagay, na tumatanda ka na, naguguluhan. Hindi ako kailanman naguluhan, Leo. Pinagtaksilan ako ng sarili kong anak. Nagsimula siyang umiyak, pagkatapos ay pangit, lasing na paghagulgol na nagpagalaw sa kanyang balikat. Bahagi ko ay gustong aliwin siya. Bahagi ko ay naaalala ang batang tumulong sa akin sa kusina na tumawa sa sunog na gravy at humingi sa akin na turuan siya tungkol sa brisket. Ngunit isang mas malaking bahagi ay naaalala siyang nakaupo ng tahimik habang ibinubuhos ni Howard ang bourbon sa aking mukha. Naaalala ang masigasig na ekspresyon nang ibigay ni Sofia sa kanya ang mga papeles upang papirmahin ako. Naaalala ang 18 buwan ng kaswal na kalupitan na nakabalat kayo bilang pangangalaga. Tay, patawad. Patawad talaga. Pakiusap, hindi ba natin pwedeng, sapat na ang alam mo, Leo. Alam mong mali ang ginagawa mo at ginawa mo pa rin dahil mas madali kaysa harapin ang iyong asawa. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi na iyang problema ko. Umalis siya nang walang sinabi. Kinabukasan, nagising ako sa isang walang laman na bahay. Halos walang laman ang closet ni Sofia. Wala na ang kanyang jewelry box. Wala ang kanyang kotse sa driveway. Nakaupo si Leo sa mesa sa kusina, nakatitig sa wala. Nang makita niya ako, nanghina ang kanyang mukha. Umalis siya. Umalis siya bago sumikat ang araw. Nagising ako at wala na siya. Saan? Hindi ko alam. Kinuha niya ang kanyang pasaporte.
Kumuha ako ng kape at umupo sa tapat niya. Nakita nila ang kanyang kotse sa airport, sabi niya. Ngunit hindi siya nag-book ng anumang flight. Siguro, hindi ko alam, rental car, bus, may tumatakbo. Tumatakbo si Sofia mula sa investigasyon, mula sa mga subpena, mula sa buhay na binuo niya sa pera ng ibang tao. Naisip ko si Daniel Vitug at ang kanyang trailer park sa Phoenix. Naisip ko si Mang Dante at Mang Eugene na nagbebenta ng kanilang mga gamit para makabayad ng renta. Naisip ko ang bawat tao na ginamit at itinapon ni Howard at Sofia sa loob ng mga taon. Mahahanap siya ng pulisya, sabi ko. Lagi nilang nahahanap. Tumingin si Leo sa akin na may pag-asa sa kanyang mga mata. Tay, pagkatapos nito, maaari ba tayong magsimulang muli, maging isang pamilya muli? Humigop ako ng mahaba sa aking kape. Hindi ko alam, Leo. Hindi ko talaga alam. Ngunit alam kong ang sagot ay marahil ay hindi. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabagal na paghina. Natagpuan nila si Sofia sa Florida, nagtatago sa bahay ng kanyang ina sa isang maliit na bayan sa labas ng Jacksonville. Sumakay siya ng bus mula Quezon City papuntang Maynila, pagkatapos ay isa pa papuntang Bicol, pagkatapos ay umarkila ng kotse sa ilalim ng pekeng pangalan. Inabot ng 3 linggo ang mga awtoridad para mahanap siya. Tinawagan ako ni Rita para sa balita. Ipinapa-extradite siya pabalik sa Pilipinas. Gusto siya ng federal prosecutor bilang saksi sa paglilitis ni Howard at may usapan na magsampa rin ng kaso laban sa kanya. Accessory to fraud, conspiracy. Nagtatayo pa rin sila ng kaso. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Napagod lang ako. At isang bagay na maaaring ginhawa. Samantala, ang aking kaso sibil laban kay Leo ay mabilis na lumipas sa mga korte. Walang awa si Marcos Panganiban. Nagpapakita ng dokumento pagkatapos ng dokumento, mga bank statement, mga transfer record, ang mga voice recording na ginawa ko, ang testimonya ng saksi ni Mang Berting tungkol sa mga kondisyon na aking kinabubuhay. Nagpasya ang hukom pabor sa akin sa bawat count. Ang power of attorney ay idineklara na walang bisa dahil sa undue influence. Kung mag-file ng diborsyo si Sofia at gagawin niya upang protektahan ang anumang natitira sa kanya, magkakaroon ng division of marital assets. Kalahati ng anumang mayroon sila ay mapupunta sa kanya, kalahati sa kanya. Ang kanyang kalahati ay mapupunta sa iyo. Nag-file ng diborsyo si Sofia pagkalipas ng 2 linggo. Ito ay mutual na pagkawasak ngayon. Sisi niya si Leo sa hindi pagprotekta sa kanyang ama. Sisi naman niya si Sofia sa pagkaladkad sa kanya sa kaguluhang ito. Ang kanilang mga abogado ay naglibot-libot na parang mga pating. Pinanood ko mula sa malayo, walang nararamdaman. Tahimik na ang bahay ngayon. Lumipat na si Leo, nakikitira sa isang kaibigan sa trabaho habang inaayos niya ang pagkawasak ng kanyang buhay. Nabawi ko ang aking tahanan. Lahat ng 4 na kwarto, ang kusina, ang likod na porch na may mga puno ng pekan. Bumalik ako sa master bedroom sa unang pagkakataon sa halos 2 taon. Sa unang gabi na natulog ako doon, wala akong pinangarap. Iyon ang pinakamagandang tulog na naranasan ko sa loob ng 18 buwan. Habang ang tag-init ay naging taglagas, ang mga legal na piraso ay patuloy na bumagsak sa lugar. Ang paglilitis ni Howard ay naka-schedule para sa unang bahagi ng taglamig. Seryoso ang mga federal charges. Wire fraud, securities fraud, pagnanakaw mula sa mga matatandang biktima. May 14 na biktima ang prosekusyon na nakalinya upang magpatotoo, kasama sina Mang Dante at Mang Eugene mula sa aking poker group. Umiyak si Mang Dante nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa kaso. Akala ko ay tapos na ako, sabi niya. Akala ko ay kailangan kong ibenta ang bahay, lumipat sa aking anak na babae, at lahat dahil pinagkatiwalaan ko ang matamis magsalita na iyon. Babayaran ka ng iyong pera, sabi ko. O kahit ilan. Hinihabol ng mga feds ang mga ari-arian ni Howard. Hindi na tungkol sa pera, Harold. Tungkol ito sa pag-alam na may huminto sa kanya. Dumaan si Leo sa bahay isang hapon nang walang anunsyo. Iba ang kanyang hitsura, mas payat, mas matanda, na may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakatayo siya sa porch kung saan dating nakaparada ang pilak na Mercedes ni Howard
at tiningnan ako na parang estranghero. Tay, kailangan kitang kausapin. Kung gayon magsalita ka. Nawawala ang lahat sa akin. Ang diborsyo, ang judgment, ang mga legal na bayarin. Pagkatapos ng lahat, wala na akong matitira. Wasak ang aking credit. Maaring mawalan ako ng trabaho kapag lumabas ito. Naghintay ako. Alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Alam kong mali ang ginawa ko. Ngunit ikaw ang aking ama. Hinihiling ko sa iyo, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, maaari ba tayong mag-ayos ng isang bagay? Isang payment plan? Isang binawasan na settlement? Anumang bagay? Tiningnan ko ang aking anak. Talagang tiningnan ko siya. Ang batang tumulong sa akin sa kusina ay nawala na magpakailanman. Sa kanyang lugar ay isang lalaking pinili ang madaling pera kaysa sa pangunahing disente na nanood ng kanyang ama na mapahiya at walang ginawa, na pumirma ng mga papeles na alam niyang mali dahil sinabi ng kanyang asawa sa kanya. Leo, ginugol ko ang 35 taon sa pagbuo ng isang bagay mula sa wala. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw. Nalampasan ko ang mga holiday, birthday, vacation. Ginawa ko iyon upang may maiwan ako, isang bagay para sa iyo. Puno ng luha ang kanyang mga mata. At sinubukan mong kunin ang lahat, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil akala mo ay masyado akong matanda para pigilan ka. Tay, nananatili ang judgment. Bayaran mo ang iyong utang. Isinara ko ang pinto. Ang linggo bago ang holiday, tinawagan ako ng abogado ni Howard. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong kinalaman sa criminal case, ngunit sinagot ko pa rin ang tawag. Mr. Benitez, nais ng aking kliyente na pag-usapan ang isang posibleng kasunduan. Anong klaseng kasunduan? Handa si Howard na makipagtulungan sa mga federal prosecutor kapalit ng isang binawasan na sentensya. Bahagi ng kooperasyon na iyon ay ang pagbibigay ng testimonya tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang anak na babae sa iba't ibang financial irregularities. Natawa ako. Hindi ko maiwasan. Gusto niyang magpatotoo laban kay Sofia. Gusto niyang protektahan ang kanyang sarili. Kung nangangahulugan iyon ng pagkakaugnay sa iba na kasama sa kanyang mga business practice, handa siyang gawin ito. Si Howard Rivera, ang taong nagbuhos ng bourbon sa aking mukha at tinawag akong walang silbi, ay handang itapon ang kanyang sariling anak na babae sa ilalim ng bus upang iligtas ang kanyang sarili. Mr. Benitez, nandyan ka pa ba? Nandito ako. Pinahahalagahan ko lang ang irony. Iyan ba ay sa isang pulong? Hindi. Gumawa si Howard ng kanyang mga pagpipilian. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga ito. Ganoon din si Sofia. Ibinaba ko ang telepono at umupo ng matagal sa aking tahimik na bahay. Darating na ang holiday at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, talagang inaasahan ko ito. Sa umaga ng holiday, nagising ako ng paivkenano, matandang ugali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil may iba na kumokontrol sa aking schedule. Sa pagkakataong ito, dahil may pabo akong ihahanda. Nakatayo ako sa aking kusina, at inilatag ang mga sangkap. Ang brine, ang mga herb, ang mantikilya na pinalambot ko magdamag. Ang parehong recipe na ginamit ko sa loob ng 40 taon, ang itinuro sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Tahimik ang bahay, ngunit hindi walang laman na tahimik, hindi malungkot na tahimik. Payapa ito. Pagsapit ng tanghali, nasa oven na ang pabo. Ako mismo ang nag-ayos ng mesa. Ang magandang china, ang mga cloth napkin, ang centerpiece na binili ko sa farmer's market. 8 place settings, hindi 3, gaya ng nakaraang taon. 8. Sina Mang Berting at Aling Martha ang unang dumating. Nagdala siya ng green bean casserole. Nagdala siya ng isang bote ng alak at isang matatag na handshake. Amoy langit dito, Harold. Hintayin mong tikman mo. Sumunod sina Mang Dante at Mang Eugene kasama ang kapatid ni Mang Eugene at ang kanyang asawa. Pareho silang nagpatotoo sa paglilitis ni Howard noong nakaraang linggo. Nag-deliberate pa rin ang jury ngunit kumpiyansa ang prosecutor. 15 counts, sabi ni Mang Dante habang umuupo sa isang upuan. 15 counts ng pandaraya at pagnanakaw. Kahit talunin niya ang kalahati ng mga ito, taon ang hinaharap niya. Mabuti.
Dumating pa ang ibang bisita, mga kaibigan mula sa mga araw ng restaurant, mga kapitbahay na muling nakaugnayan ko pagkatapos umalis sina Leo at Sofia. Pagsapit ng doon naman, puno na ang bahay ng tawanan at pag-uusap at amoy ng nilulutong pabo. Nakatayo ako sa ulo ng aking mesa at tiningnan ang mga mukha sa paligid ko. Ito ang mga taong nakakilala sa akin sa loob ng mga dekada. Mga taong kumain sa aking restaurant, naglaro ng poker sa aking mesa, nanood sa akin na magtayo ng isang bagay, at pagkatapos ay nanood nito na nawasak. At ngayon, narito sila upang tulungan akong ipagdiwang ang pagbabalik nito. Bago tayo kumain, sabi ko, may gusto akong sabihin. Tumahimik ang kwarto. 1 taon na ang nakakaraan, umupo ako sa parehong mesa kasama ang aking anak, ang kanyang asawa at ang kanyang ama. Kinuha nila ang aking kwarto, ang aking kotse, ang aking pera. Kinumbinsi nila ang kanilang sarili na masyado akong matanda at naguguluhan upang mapansin ang kanilang ginagawa. At pagkatapos ay ibinuhos ni Howard Rivera ang Bourbon sa aking mukha at sinabi sa akin na alamin ko ang aking lugar. Huminto ako, tumingin sa aking mga bisita. Natagpuan ko ang aking lugar. Ito ay narito mismo sa aking tahanan kasama ang mga taong talagang nagmamalasakit sa akin. Itinaas ko ang aking baso. Para sa pamilya, ang tunay na uri. Para sa pamilya, ulit nila at uminom kami. Ang pagkain ay lahat ng inaasahan ko. Perpekto ang pabo, malutong ang balat, basa ang karne. Ang herb butter na aking inilagay sa ilalim ng balat, na lumilikha ng mga lasa na nagpapapikit ng mata ng mga tao sa pagpapahalaga. Ang mga side dish ay isang simponya ng mga tekstura at lasa. At para sa dessert, inilabas ko ang aking pecan pie, ang siyang nakakaakit ng mga customer sa Bennett Southern Table mula sa buong bansa. Pagkatapos ng hapunan, habang nagtatagal ang mga bisita sa kape at pag-uusap, hinila ako ni Mang Berting sa isang tabi. Magaling ang ginawa mo, Harold. Napakagaling. May tumulong sa akin. Nagkaroon ka ng lakas ng loob. Hindi iyan pareho. Naisip ko ang taon na lumipas, ang mga abogado, ang mga investigador, ang mga court date, ang mga gabing walang tulog, at ang mga sandali ng pagdududa. Ang hitsura sa mukha ni Sofia nang mapansin niya na umalis ang mga abogado ng kanyang ama. Ang tunog ni Leo na umiiyak sa aking pintuan. Hindi ito madali, ngunit kinakailangan. Umalis ang mga bisita habang lumulubog ang araw, busog sa masarap na pagkain at mas mabuting kasama. Nakatayo ako sa porch at kumaway habang umalis ang huling kotse. Pagkatapos ay pumasok sa loob upang maglinis. Doon nagring ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Sinagot ko pa rin. Tay, si Leo. Basag ang kanyang boses. Leo, ako, hindi ko alam ang gagawin. Umalis na si Sofia. Tapos na ang diborsyo. Kailangan kong ibenta ang lahat para makabayad ng judgment. Nakatira ako sa isang motel at ako, tay, hindi ko kayang magbayad ng renta. Wala akong kayang bilhin. Umaasa ako na baka pwede akong umuwi sandali hanggang sa makabangon ako. Nakatayo ako sa aking kusina, nakadiin ang telepono sa aking tainga at tiningnan ang mga walang laman na upuan sa paligid ng aking mesa. Ang mga siyang inupuan ni na Leo at Sofia at Howard, 1 taon na ang nakakaraan, nagpaplano kung paano kukunin ang lahat ng mayroon ako. Leo, sabi ko, naaalala mo ba ang sinabi ni Sofia sa akin pagkatapos ibuhos ng kanyang ama ang Bourbon sa aking mukha? Katahimikan. Sinabi niya, alamin mo ang iyong lugar, walang silbing matandang hangal. Tay, ako. Natagpuan ko ang aking lugar. Nakatayo ako dito ngayon. Ito ang aking bahay, aking kusina, aking buhay. Narinig ko siyang humihinga sa kabilang dulo ng linya. Naghihintay, umaasa. Ngayon kailangan mong hanapin ang sa iyo. Tinapos ko ang tawag. Sa loob ng matagal na sandali, nakatayo ako doon ng tahimik. Pagkatapos ay kumuha ako ng kape, lumabas sa likod ng porch at umupo sa aking paboritong upuan. Hubad na ang mga puno ng pekan ngayon, madilim ang kanilang mga sanga laban sa langit ng gabi. Sa isang lugar sa malayo,
Naririnig ko ang tawanan ng mga bata. Malamang ang mga apo ng kapitbahay na tumatakbo pagkatapos ng kanilang hapunan sa holiday. Humigop ako ng kape at hinayaan ang kapayapaan na bumalot sa akin. Isang taon na ang nakakaraan, bilanggo ako sa sarili kong tahanan, isang pasanin. Muebles na hindi pa nailipat sa bodega. Kinuha nila ang aking pera, ang aking dignidad, ang aking paniniwala na may kahulugan ang pamilya. Ngayon ay naghihintay ng sentensya si Howard Rivera sa 15 na federal charges. Si Sofia ay nasa Florida, nagtatrabaho bilang isang waitress, sinusubukang muling itayo ang isang buhay mula sa abo ng kanyang mga scheme. At si Leo, natututunan ni Leo kung ano ang pakiramdam ng walang-wala, upang magsimulang muli na may walang laman na bulsa at sirang reputasyon. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, hindi ako nakaramdam ng paghihigante, nakaramdam lang ako ng kalayaan. Nag-buzz muli ang telepono. Isang text naman ngayon mula kay Mang Berting. Masarap na hapunan, Harold. Parehong oras sa susunod na taon. Ngumiti ako at nag-type pabalik. Hindi ko ito palalampasin. Pagkatapos ay inilagay ko ang telepono, sumandal sa aking upuan, at pinanood ang mga bituin na lumabas sa Quezon City. Natagpuan ko ang aking lugar, at yun mismo ang kinalalagyan ko. Kung gusto mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa aming bagong channel, ang Cold Revenge, dahil malapit nang mawala ang isang ito. Makakahanap ka ng link sa bagong channel sa collaboration section ng video na ito sa description o sa mga comments. Mag-subscribe para hindi mo kami mawala at upang ipagpatuloy ang pakikinig sa mga kagiliw-giliw na kwento tungkol sa paghihiganti. Salamat sa iyong atensyon.